Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Muabot sa kapin 7 pesos hangtod 15 pesos kada litro nga usbaw sa presyo sa lana ang posibleng ipatuman sunod semana. 5 hangtod 7 pesos nga provisional fare hike iduso sa transport cooperative sa Northern Mindanao. OFW sa United Arab Emirates, kampante nga luwas sila bisa na sa padayong hulga sa missile attacks gikan sa Iran. Upat ka Chinese nationals, dakpan tungod sa illegal mining sa duha ka managlahing lugar sa Mindanao. Og, pipila ka grupo sa kababayenan, nagpahigayon og lihok protesta batok sa pagpangabuso ug korupsyon, agig pag-obserba sa National Women's Month. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Big time oil price hike ang posibleng musugat sa mga motorista sunod semana kay luyo sa nagpadayong kagubot sa Middle East tali US uban ng Israel ug Iran. Moabot sa kapin 7 hangtod 15 pesos kada litro ang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Base sa unang tulo ka adlaw sa trading karong semanaha, anaa sa 7 pesos og 9 centavos kada litro ang posibleng iusbaw sa presyo sa gasolina, samtang 15 pesos og 33 centavos sa kada litro sa diesel. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, kini tungod sa pagsirado sa Strait of Hormuz nga mooy agianan sa pag-ship sa krudo. Hinuon mihangyo na ang DOE nga istagger o hinay-hinayon ang pagpatuman sa usbaw sugod sunod semana. Una nang nagpatuman og moabot sa 2 pesos kada litro nga usbaw sa presyo sa lana karong semanaha. Daan na sab miingon si Pangulong Bongbong Marcos nga ginakonsidera ang temporaryong pag-ubos o pagsuspende sa pagpatuman sa excise tax aron dili kaayo mabati ang impact sa pagsaka sa presyo sa lana. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana, ginapatuman ang pinal nga oil price adjustment. Tungod sa epekto sa posibleng big-time oil price hike, mga transport cooperatives sa Cagayan de Oro City gilaraw ang 5 hangtod 7 pesos nga provisional fare increase nga maoy epekto sa big-time oil price hike. Ani ang dugang detalye. Sa pinakaunang higayon, sukad nagsugod ang Public Utility Vehicle Modernization Program kon PUVMP sa Region 10. Magduso karon og petisyon alang sa provisional fare increase ang grupo sa mga modernized jeep operators tungod matud pa sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa krudo sa lokal nga merkado. Mismo ang Chief Executive Officer sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative kon Non-Fed Trasco ang mibutyag nga 5 paingon sa 7 pesos ang usbaw sa plitihan ang ilang iduso sa LTFRB. Isa gid ko sa kasupak anang fare increase. Ako gid untang gusto is fuel subsidy ramang gyud. Dili ko gusto ana pang fare increase tungod kay kabalo na taon sa domino effect. Apan nakurat daw sila kagahapon sanglit kalit nga misaka ang presyo sa diesel sa ilang bulk supplier. From 56.10 to supplier's price pa ng 96.10, niabot na og kada litro 44. For something like 44 ang diferensya. So ang atong consumption magud sa fuel karon sa among kanilang wala labot sa ban 46 liters per day. So dati ang ato ang 56 sumukaon lang tag mga 2004 kapin. Karon sir, og moabot na gid lugar na sa 9610. Moabot na gid siya sir og 4,000 kapin ang amo ang matubil sa usa ka adlaw. Lakip sab sa ilang ginapanawagan ang pag-release sa service contracting program sa LTFRB aron makaabag-abag sa ilang galastuhanan sa krudo. Sumala sa LTFRB 10 nga ginahulat na lang nila ang petition papers nga gikan sa Non-Fed Trasco. Kay inig na ay formal na petisyon na ilahang idangop diri sa buhatan sa LTFRB Region 10 ato gilayod nang ipasa dito sa kauluhan. Kay dito mangyapon ang desisyon ni ana kung ipatuman kining ilahang gipangayo nga dungag plite. Sa karon ang ato lang gihulat nga i-download na gyud ang subsidiya kining fuel subsidy. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Luyo sa kagubot sa Middle East, padayon ang operasyon sa mga establisimento sa United Arab Emirates.
Apan ginapaigmat sa gobyerno ang ilang mga ginsakpan lakip mga overseas Filipino workers tungod sa posibleng hulga sa missile attack sa Iran. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Saralayo sa mga hulga sa seguridad tungod sa nagapadayon nga krisis sa Middle East, sumala sa usa ka OFW nga ato nakahinabi sa Dubai nga salig gihapon siya sa kapasidad sa United Arab Emirates nga nasod nga maprotektahan ang ilang katawhan. Samtang ang Davao City Social Welfare and Development Office dunay ubay-ubay ka mga report ug mga concerns nga nadawat sa ilang hotline gikan sa mga OFW ingon man sa mga left behind families. Padayong makadawat og emergency alert ang Mindanaoan OFW nga si Earl John nga naa karon sa Dubai nga sakop sa United Arab Emirates gikan sa gobyerno sa maong nasod. Ginapaalerto ang katawhan tungod sa posibleng missile threats ug sundon ang emergency protocols. Hinoon, padayon ang pang-adlaw-adlaw nga mga kalihukan ug operasyon sa mga establishmento. Nagasulod sab sa trabaho ang mga residente, lakip ang overseas Filipino workers sa UAE. Nihatag na matud pa og advisory ang gobyerno sa UAE, lakip ang Dubai, labot sa work from home setup sa mga kumpanya. Apan kaya naa sa food industry ang gitrabahuan ni Earl, naga-operate gihapon sila, depende sa kadelikado sa sitwasyon. Still operating gihapon may pero case-to-case basis. For example, we have deliveries in the morning kay naga-deliver man mig food pero na-suspend in the morning kay lagi delikado pero nagpatuloy gihapon siya kahapon, the same and this next day, Tuesday, and until now, nagpadayon gihapon pero naay precautionary measures. Like, for example, ginadili na ang usually mga pag-work sa mga open spaces. Kaya ang mga hinungdan sa mga incident, sa pagkamatay, sa mga accident, kaya ka lang mahulugan gani og mga debris sa mga missiles like shrapnel, mga ingana. So, Wala pa siya plano nga magpa-repatriate tungod sa pagsalig niya sa gobyerno sa maong nasod. Nakita matud pa niya ang kapasidad sa UAE nga protektahan ang katawhan. karon hadlok ko pero in terms of security murag na ako'y 100% na kuan sa government kay kung makatamo data like ang UAE ang pinakadaghan nga ginapadala og mga missiles, drone attacks sa Iran pero na-intercept nila. So I think mas kusog akong tiwala sa government nilang protektahan ang mga tao, especially mga expats or either mga residents dire sa bansa nila. Hagit karon niya ang mga application sa gadget nga apektado ang system tungod sa giingong nadanyos ang istruktura sa debris sa missile attack. So far, in terms of internet, electricity, water, wala may problema. Naalala problema sometimes sa mga application. For example, mag-use make mobile banking or other application. So, mauna, for example, gusto na ko mag-send og money sa Pilipinas karon, but nagaingon ang application nga naay something sa ilahang system. Sumala sa Davao City LGU, gawas sa kaluwasan sa mga Mindanao na OFW sa UAE. Lakip sab ang problema sa remittance sa madawat nga concern sa hotline sa Davao City OFW Families Welfare and Crisis Center gikan sa left behind families. First jud is ang safety no sa ilahang mga family nga naa sa abroad, and then ang second is ang ilahang mga status diri sa Davao City. Kay mostly manggod ang ilahang family nga naa sa abroad is mga breadwinner. So ang remittance ana no. So kana dira ta mosulod sa ilahang mga panginhanglan. Hinoon na plastar na ang mga serbisyo sa CSWDO alang sa mga posibleng distressed OFW. Serbisyo nga haom sa ginapangayo sama sa basic needs, sama sa food assistance sa nahibiling pamilya. Doon na sa 7 ka nanawag nga OFW sa Middle East, diin tulo ang taga Davao City nga buot nga magpa-repatriate tungod sa kahadlok. Gisiguro sa gobyerno sa UAE nga nagpabiling luwas ang sitwasyon. Mamahimong makabalik sa normal ang mga aktibidad sa ilang ginsakpan samtang padayong magbinantayon ug mag-igmat. Sa pahayag sa Dubai Media Office, ang mga nadungog nga pagbusikad sa managlahing lugar sa UAE resulta sa malampusong Air Defense Interception Operations.
Sara, sa karon padayon matod pa ang coordination sa Davao CSWDO ngadto sila mga partner agencies sama sa OWA og DMW aron nga ma-refer no og mapadangat ngadto kanila sa mga ahensya ang mga concern nga gipadala sa hotline sa mga OFW ug sila mga left behind families din sa Davao. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Gibutyag sa kapulisan nga dili matud pa konektado sa terrorist activity ang usa ka bulan nga pagtiner sa Davao City sa mag-amahang sospek sa Bondi Beach attack sa Sydney, Australia niadtong miaging tuig. Atong ibalik si Argil Relator. Nasumite na sa Police Regional Office 11 ang mga impormasyon nga resulta sa ilang intelligence gathering ngadto sa Australian Federal Government labot sa usa ka bulan nga pagtiner niadtong Nobyembre 2025 sa mag-amahang suspect sa mass shooting incident sa Bondi Beach sa Sydney, Australia niadtong December 14. The Australian Federal Government acknowledges and the good intelligence informations that we provided to them at ginamit nila ito para sa kanilang decision in their investigation in Australia. Nakatakdang muhatag ang PRO 11 ug pasidungog sa ilang mga intelligence personnel alang sa malampusong investigasyon. Lakip niini ang mga nakuhang CCTV footage sa mga kalihukan sa mag-amahan sa Davao City ug magiadto ang lugar sulod sa Davao Region. Ug ang mga interview gikan sa mga nakasaksi kung asa sila miadto nga mga establishmento. Nasuta matud pa sa investigasyon nga dili konektado sa terrorist activity ang gihimo sa mag-amahan samtang anaa sa Davao City. Well, hindi po ito connected sa terrorist activity at nakita naman po namin based doon sa mga cellphones recovered at saka na-extract namin sa nangyari ay hindi po siya connected sa terrorist activities. Gawas sa Davao City, napasablaing lugar sa Davao Region nga giadtuan sa mag-amahan. Maybe their intention of coming here is to get some training, but somehow along the way it did not materialize because the two suspects, father and son, stayed at GV Hotel and they did not go somewhere else. It took them a longer period of time wherein if you will connect the training process, it will entail longer periods of time. Isang linggo, 2 linggo, but the situation is different. They stayed at GV Hotel for the whole time. 2 ka bulan human ang pagpamusil, miatubang sa korte ang anak nga suspect pinaagi sa video link. Nag-atubang siya og 59 ka kaso, lakip niini ang 15 counts sa murder ug usa ka terrorist attack. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka vendor og mangga sa Cagayan de Oro City ang mipalag diyang gisabuagan og usa ka balde nga ihi sa iro sa iyang silingan. Napungot daw ang iyang silingan tungod wala kini maminaw nga dili maghabwa og mangga sa iyang tugkaran. Ani ang detalye. Kini ang aktual nga pag-away sa duha ka managsilingan sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City. Gani sa video, makita pa nga natumba sa kalsada ang babae nga nakasuot og puti nga t-shirt nga si alias K. Samtang gilabayan kini og balde sa laing babae nga nakasuot og itom nga t-shirt nga si Michelle. Dali silang giulang sa ilang mga silingan. Hantod nga misulod na sa iyang balay ang babaeng nakaputi nga gisundan pa paglabay og balde. Nahitabo kini adlong Lunes. Sumala sa mga nakakita, nag-ugat ang away. Dihang gisabuagan og ihi sa iro ni alias K si Michelle. Samtang nag-arrange sa iyang mga baligyang mangga, kilid sa dalan. Pagabot niya sa siya nga, unsa man na? Paano nakatangatang man na diya? Kuha na diya, kuha, ano siya? Wala na kagig ko. Murang napatibungol lugar ko, kay wala naman na. Ako naman din eh. Pag sulod niya sir, kuha man na siya og kaning Arnola. Dito niya sir, kap niya. Ano?
Wala man gipakita sa video ang aktual nga pagsabwag og ihi sa iro kang Michelle apan sa pakighinabi sa news team kang alias K. Giangko niini ang paghimo sa ingon. Napungot na daw siya hinungdan nga iyang gisabwagan og ihi sa iro. Dugang niya nga makadagang higayon na niyang gibadlong si Michelle nga dili sayang atubangan sa balay maghabwa og mangga tungod sa mabilin nga basura nga siya makahipos. Nagpirma nami November 18, 2025 with the kapitan na dili na siya magbutang or mag-segregate sa iyang mango sa akong tungod. Karong February 28, first time, na sad siya, nagbutang na sad siya, diya tanan. Dagan ko, wag ko kagi, kaya na pa yung mga motor, hapon man. Ayun ko, nanasag ka ha, nagsabot na biya sa barangay. I give her a warning. Dugang ni alias K nga duha lang kakahon sa mangga ang iyang gihangyo nga ipatanggal kang Michelle tungod ana kini sa iyang tugkaran. Nasabutan na nila kini kaniadto sa barangay. Respetuhon ang ilang utlanan apan wala kuno gituman ni Michelle. Actually, ako man ang open kay ngano dako sa glawas. Iya kong gilabay sa mangga. Iya kong giatak na mo ko diha, naguba ko antipara. Oh, look at my knees. Look at my body. There's a lot of bruises in my body. Gihimakak ni Michelle ang mga aligasyon ni K. Samot nga wala niya giatake si alias K ug igo lang siya midepensa sa kaugalingon. Hinuon nakasangat na karon sa barangay ang maong reklamo ug nakatagda silang ipatawag sa mosunod nga adlaw. Gusto sab kuno ni Michelle nga pabayran ang mga nadanyos nga baligya niini nga mga mangga. Ang ako na lang sa iya ha, kung mubayad sa barangay, diyan sa barangay. Di ko gusto og sa mo kunin siya mubayad sir. Munang akong kan murag maagat ya tingali ko kay murag na tumban niya nga akong katungod sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka grupo sa kababayenan sa General Santos City karong National Women's Month. Singgit nila, undangon ang pagpangabuso sa kababayenan ug korupsyon. Ani ang report. Undangon na ang pagbasto sa mga kababaihan. Kaya hangtod karon nagpadayon lang ihapon ang kaso sa pangabuso. Gipangunahan sa grupo sa kababayenan sama sa Fish Workers Solidarity Centro Women ug Akbayan ang lihok protesta nga gipahigayon sa Central Public Market sa General Santos City adlaw Biyernes. Kini agig pag-obserba sa National Women's Month karong bulana. Tumong sa ilang panagtapok, ipanawagan ang pag-undang sa pagpangabuso sa kababayenan. Sumala sa grupo, nagkulang matud pa ang pagtagad sa gobyerno sa mulo sa kababayenan, ilabi na sa isgutan ng pang-ekonomiya. Tungod sa padayon gihapon nga ang mga kababaihan nagantos sa inhustisya maging sa ekonomiya man ni siya ug sa politikal. Lisod kayo kababaihan wala tagaig pagtagad sa tong gobyerno, mentally, physically maapektahan gud ang atong mga kababaihan. Lakip sab sa ilang gikondena ang pamahayag sa usa ka kongresista kalabot sa iladong aktres nga sumala nila usa ka pagpangabuso sa kababayenan. Nangayo na og pasaylo ang kongresista kalabot sa iyang gipamulong. Apan sumala sa grupo, kinahanglang manubag gayud ang mga buso sa kababayenan. Tuldukan na nato ang mga pangbabastos sa mga kababaihan nga taga-agustisya nga managot sila sa pangbabastos sila sa kababaihan. Nanawagan sa bang grupo nga undangon na ang korupsyon sa gobyerno ug kinahanglang dunay manubag ug mapriso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Upat ka Chinese nationals ang nadakpan tungod sa illegal nga pagproseso og mineral ore ug illegal mining operation sa managlahing lugar sa Zamboanga del Norte ug Agusan del Sur. Ani report. Arestado ang duha ka Chinese nationals tungod sa dili otorisadong pagproseso og mineral ore sa usa ka gold ball mill sa Sibutad, Zamboanga del Norte. Sumala sa otoridad, nakadawat sila og impormasyon nga illegal nga nagaproseso og mineral ore ang 59 anyos o 41 anyos nga mga lalaking Chinese nationals pinaagi sa maong pasilidad, hinungdan nga gikasah ang maong operasyon adlaw Martes. Mag-atubang ang mga sospek og kasong paglapas sa Philippine Immigration Act of 1940 tungod sa overstaying ug pagbaton og negosyo nga walay visa o permit.
Gi-turn over na sa Bureau of Immigration ang mga sospek, ginakuhaan pa sila og pahayag. Sa Agusan del Sur, 2 ka Chinese nationals ug 3 ka Pilipino sab ang arestado human nagapahigayon og illegal mining operation sa Purok 8 Blocking, Barangay Wasian sa lungsod sa Rosario. Nailhan ang mga dinakpan nga 50 anyos ug 55 anyos nga mga lalaking Chinese national ug mga Pilipino nga 2 ka 36 anyos ug 1 ka 41 anyos nga mga lalaki. Nakumpiska atol sa operasyon ang 2 ka unit sa excavator, generator ug uban pang gamit nga gituohang ginagamit sa illegal nga pagmina nga nagkantidad tanan og kapin 6 million pesos. Kasong paglapa sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995 ang atubangon sa mga suspetsado nga ginakuhaan pa og pahayag. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Land Transportation Office gimando ang pagpahunong sa aplikasyon alang sa pagparehistro sa mga surplus vehicle. Ano yan, dugang detalye? Gikumpirma sa Land Transportation Office Region 10 kining usa ka memorandum nga mikatag sa social media nga temporaryo una nga gipasuspenso sa LTO Central Office ang pagdawat sa aplikasyon sa new registration sa pipila ka mga surplus vehicles. Ubos sa maong kamanduan, bawal una ang pagparehistro sa imported motor vehicle, imported rebuilt vehicle, sama sa mga multicab ug locally rebuilt nga mga sakyanan, kini aron masiguro nga masunod ang saktong proseso sa pagparehistro niini. When you say imported rebuilt, ito po yung mga pumasok na mga pyesa-pyesa, tapos binuo nila into one vehicle, bawal po munang i-rehistro yan. May mga regions na nag-register na hindi dumaan sa tamang proseso. Dugan sa opisyal nga sakop sa maong memorandum ang tibuok regional offices sa Mindanao. Human nga nadawat sa LTO Central Office ang reklamo batok sa mga palusot nga transaksyon ug wala miagi sa saktong proseso. Wala pay petsa kung kano sa ibalik ang pagdawat sa new registration sa maong mga sakyanan. Ang local rebuilder og surplus nga sakyanan nga si alias Tomas nabala ka na karon tungod dako kini og epekto sa iyang negosyo. Mo lang gihangyo ang kadagkuan sa LTO nga tagaan mo tamig chance nga mabuhi isip Photoshop. Wala na ipalusot nag-agigog kaning proseso sa pag-process sa new registration. Hinuon dili na apektado ang mga surplus vehicle nga nakarehistro na ug igo na lang ipa-renew. Bago nyo bayaran, i-check nyo muna kung nabayaran yung custom payment niyan. Dahil pag hindi nabayaran, hindi ho namin i-rehistro kahit na nabayaran nyo na sa dealer yan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Arestado ang usa ka babaeng drug den maintainer, lakip ang 2 ka mga suspetsado kung asa usa kanila public school principal atol sa bypass operation sa usa ka gingong drug den sa Barangay Sentral sa Mate City, Davao Oriental. Sa impormasyon sa PIDEA 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, target sa operasyon ang usa ka alias Nene, 44 anyos, 15 gingong drug den maintainer ug positibong napalitan og pakete sa gituong shabu, bugti ang buy-bust money. Atol sa operasyon, naatlan sa lugar ang laing 2 ka gitawag nga visitor din ang usa kanila nasuta nga usa ka public school principal. Moabot sa kapin 50,000 pesos ang kantidad sa illegal nga droga nga nasakbit gikan sa mga sospek, gawas pa sa mga drug paraphernalia. Nagpabilin sa kustudiya sa Mate City Police Station ang mga sospek nga mag-atubang og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang mga sospek. Patay ang usa ka 14 anyos nga lalaki samtang samdan sabang kaubanan niini nga menor de edad human nga hit and run sa kapatagan Lanao del Sur. Dead on the spot ang 14 anyos nga lalaki samtang samdan ug gidagilayon sa ospital ang kauban nga menor de edad dihang ma-hit and run sa usa ka van sa Diversion Road, Barangay Daguan sa kapatagan Lanao del Sur alas 2 sa hapon ni adtong milabayng Biyernes. Ang namatayng biktima giilang residente sa Balabagan, Lanao del Sur. Base sa impormasyon, inay muhunong ug tabangan ang mga biktima, mipaturatoy matud pa pagsibat ang van. Sa social media post ni Mayor Raida Bansil Maglangit, gila niini ang usa ka puting van nga posibleng nalambigit sa aksidente. Nanawagan karon ang banay sa mga biktima lakip LGU ug kapulisan sa mga individual nga dunay impormasyon sa sospek o hitabo nga makig-alayon gilayon kanila. Usa ka rider ang patay human nga mibangga sa laing motor sa El Salvador City sa Misamis Oriental.
Dead on arrival na sa ospital kining rider human nga mibangga sa kakadungan ining laing motor sa Barangay PSB sa El Salvador City niadtong Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong paingon sa Iligan City ang duha ka rider apan nawad-an kini og kontrol sa iyang motor hinungdan nga mibangga sa laing motor. Gidalasab ang nakabangga nining rider sa ospital gumikan sa naangkon ining samad sa iyang lawas. Sa karon gihulat na lang sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa namatay nga rider kung magpasaka ba kini og kaso. Makasinati og init nga panahon na pipila ka lugar sa nasod dala sa epekto sa easterlies. Apan posible gihapon ang mga pag-ulan. Sumala sa pag-asa hangtod sa extreme northern Luzon lang gihapon moabot ang bugnawng hanging amihan. Busa easterlies so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa panahon sa nasod. Apan bisan ini duna gihapoy mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa ubang lugar sa Mindanao sama sa Northern Mindanao, Davao Region, Maguindanao ug Sultan Kudarat. Posible ang kusog nga mga pag-ulan nga magresulta sa pagbaha o landslide, busa mahimong alerto kanunay mga kapuso. Makita na sa GMA Network ang The Veiled Cup kung asa na himong grand champion si The Clash 2025 runner-up Arabel de la Cruz. Ang winning moment ni Sparkle singer Arabel de la Cruz sa The Veiled Cup 2026 nga gipahigayon sa South Korea makita na sa GMA ugma March 7. February 1 dihang nahimong grand champion si Arabel sa maong singing competition nga sa South Korea lang gipagawas. Makita sab ang behind-the-scenes stories and experiences ni Arabel. Sumala niya, life-changing ang mahimong kampyon sa usa ka international singing competition. Sa karon nangandam na siya sa Asian Tour kauban ang The Veiled Cup finalists. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.